Clarita gumising ng maaga gaya ng lagi niyang ginagawa. Ngunit ang partikular na umagang ito ay may halong pagkasabik at pagkabalisa na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ngayon, nakatakdang siya ay mag-interview para sa isang sekretarial na tungkulin sa isa sa mga nangungunang kumpanya sa lungsod, isang trabahong maaaring lubos na magbago ng kanyang buhay. Sa loob ng maraming taon, masigasig na nagtrabaho si Clarita upang itaguyod ang kanyang karera. Sa edad na 25, dala niya ang kasaysayan ng katatagan at determinasyon. Ang kanyang ampon na ina, si Evelyn, ay naging patuloy na suporta sa kanya. Hinihimok siya na walang humpay na habulin ang kanyang mga pangarap. Habang naghahanda siya para sa araw, nadaman ni Clarita na kailangan niyang makahanap ng isang natatanging bagay, marahil isang pampaswerteng anting-anting. Habang hinahalungkat niya ang kanyang mga gamit, natagpuan niya ang isang maliit na kahong-kahoy na nakatago sa kanyang aparador. Dito iniimbak ni Evelyn ang mga sinaunang alaala. Sa gitna ng mga lumang, kumupas na larawan at mga relikya ng nakaraang araw, natuklasan ni Clarita ang isang kahangahangang gintong kwintas na may delikadong palawit na amethyst. Palagi niya itong hinahangaan, ngunit hindi pa niya ito nasusuot. Ngayon, nadama niyang ito ang perpektong karagdagan sa kanyang kasuotan. Pagdating sa matayog na gusali ng Perez and Associates, pansamantalang natakot si Clarita sa mga makintab nitong pader na salamin at modernong estetika na nagpapahayag ng isang sopistikadong vibe. Huminga siya ng malalim at pumasok. Ang tunog ng kanyang takong ay umaalingaw-ngaw sa buong lobby. Binati siya ng receptionist ng isang sanay na ngiti at itinuro sa kanya ang silid ng panayam. Nang tawagin ang kanyang pangalan, pumasok si Clarita sa silid upang makilala si Tom Perez, ang CEO, na kilala sa kanyang nakakatakot na aura, maayos na estilong buhok na kulay abo at tumatagos na titig na tila sinusuri ang lahat sa kanyang landas. Pinanatili ni Clarita ang kanyang kumpiyansa at ipinakilala ang kanyang sarili na may tiwalang ngiti. Sandaling naputol ang pormal na pagbati ni Tom nang tumitig siya sa kuwintas na suot niya. Sa isang maikling sandali, tila nagulat si Tom. Nag-pause siya. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago habang tinititigan ang kwintas na nag-iwan kay Clarita na hindi mapakali sa ilalim ng kanyang tahimik na pagsusuri. Inayos ni Clarita ang kanyang kwintas na kinakabahan, nagtataka kung ito ba ay nalipat ng pwesto. "Saang lugar mo nakuha ang kwintas na iyan?" tanong ni Tom. Ang tono niya ay matatag, ngunit may halong kapansin-pansing emosyon. Nabigla si Clarita sa matinding pokus ni Tom sa kanyang kwintas. Siya ay naguluhan. Naramdaman niya na ang kapaligiran sa silid ay nagbago. Hindi siya sigurado kung paano tumugon. Ang kwintas na ito, simula niya, nagtataka sa kanyang reaksyon, ay pag-aari ng aking ampong ina, si Evelyn. Itinago niya ito sa isang lumang kahon. Pinili kong isuot ito ngayon dahil ito ay maganda. May mali ba? Bumuntong hininga ng malalim si Tom, umatras at patuloy na nakatitig sa palawit ng amethyst. Ang kanyang mukha ay nagpapahiwatig ng halo ng hindi makapaniwala at kalungkutan. Ang kwintas na yan ay sa aking anak na si Aida. Tahimik niyang ibinunyag. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ito ay regalo para sa kanyang ika-8 kaarawan. Siya ay nawala, 21 taon na ang nakalipas at hindi na nakita mula noon. Isang lamig ang dumaan kay Clarita nang ma-realize niya ang nakakagulat na pagkakataon ng sitwasyon. Nagsimula si Tom na magtanong tungkol sa kanyang nakaraan. Si Clarita, hindi sigurado kung paano tumanggi, ay nagbahagi ng mga detalye tungkol sa kanyang pag-ampon ni Evelyn noong sanggol pa lamang siya. Sa bawat tugon, ang mga katangian ni Tom ay tila nagdilim sa intensidad. "Binanggit mo na ikaw ay ampon?"
Patuloy ni Tom, ang pangangailangan ay halata sa kanyang boses. Nakilala mo na ba ang iyong mga biological na magulang? Umiling si Clarita, ang kanyang pagkabalisa ay tumataas sa ilalim ng bigat ng kanyang mga tanong. Ang mga mata ni Tom ay nagpapahiwatig ng isang magulong halo ng pag-asa at kalungkutan. Hindi sir, palagi kong alam na ako ay ampon. Ipinaliwanag ni Evelyn na ang aking biological na ina ay may mga isyung pangkalusugan na pumigil sa kanya mula sa pagpapalaki sa akin, paliwanag ni Clarita. Tinanggap ni Tom ang kanyang mga salita, ang kanyang titig ay nakatutok sa kwintas. Lumakad siya patungo sa bintana, naglalakad habang pinagsasama-sama ang kanyang mga iniisip na lubos na naapektuhan ng isang realisasyon na hindi niya maikakaila. Clarita, kailangan kong maintindihan kung paano napunta ang kwintas na ito sa iyong ampon na ina. Ito ay hindi lamang isang simpleng pagkakataon, giit niya. Nalula sa pagliko ng mga pangyayari, si Clarita ay tumango lamang. Ang kanyang boses ay nawala sa kanya. Nadama niya na ang simpleng payapang buhay na kanyang kilala ay mabilis na nagugulo. Ang kwintas na noon ay isang accessory lamang, ngayon ay nasa puso na ng isang misteryo na nakaugnay sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ang matinding emosyonal na titig ni Tom ay nagsasabi na ang kanilang pagpupulong ay hindi na lamang tungkol sa trabaho, kundi ang simula ng isang mas komplikado at personal na paghahanap kaysa sa maaring naisip ni Clarita. Bigla ang natapos ang interview nang utusan ni Tom si Clarita na panatilihing lihim ang kwintas habang siya ay mag-iimbestiga pa sa bagay na ito. Lumabas ng gusali si Clarita, mabigat ang kanyang puso, ang kanyang isipan ay sinakop ng isang baha ng mga hindi nasagot na katanungan. Ang mga implikasyon ng kwintas at ang koneksyon nito sa nawawalang anak ni Tom na si Aida ay bumabagabag sa kanya na nagmamarka ng isang pagbabago sa kanyang buhay. Pagbalik sa bahay, ang kanyang mga iniisip ay nagtakbuhan na nagbabago ng dapat sana ay isang tuwid na job interview sa isang komplikadong palaisipan tungkol sa kanyang sariling pagkakakilanlan. Ang bigat ng revelasyong ito ay lumaganap sa kanya tulad ng isang madilim na anino. Sa kabila ng takot na sumisiksik sa kanyang puso, nadama ni Clarita ang isang bagong pagpapasya na malaman ang katotohanan. Natagpuan niya si Evelyn sa mesa ng kusina, nawawala sa isip habang nagbabasa ng magazine at umiinom ng tsaa. Lumapit si Clarita at tumingin si Evelyn, ang kanyang ngiti ay nawala habang nadarama ang bigat ng pag-uusap na darating. Makailangan nating pag-usapan ang kwintas na sinuot ko ngayon, simula ni Clarita. Ang kanyang tono ay mas seryoso kaysa dati. Isinalin si Evelyn, mabilis na ibinaling ang kanyang mga mata sa kwintas na kumikinang sa leeg ng kanyang anak. Ano yan? Tanong niya, nagkukunwaring walang interes habang nakatutok ang kanyang mga mata. Ang kwintas na ito, sinabi ni Mr. Tom Perez, na ito ay pag-aari ng kanyang anak na si Aida, na nawala mahigit 2 dekada na ang nakalipas. Agad niya itong nakilala. Hindi ko alam na may ganitong kahalagahan ang kwintas na ito. Paliwanag ni Clarita, nagtataka sa matinding reaksyon ni Tom. Umilag si Evelyn ng tingin, walang muwang na hinahalo ang kanyang tsaa na parang naghahanap ng tamang salitang sasabihin. Marahil ay nagkakamali lang, Clarita. Huwag kang mag-isip ng sobra tungkol dito. Tugon niya na parang walang anuman. Karaniwan lang ang mga ganitong kwintas, marahil ay nagkataon lang. Ngunit napansin ni Clarita ang hindi pangkaraniwang panginginig sa tono ni Evelyn, isang pag-aalangan na hindi niya dati napapansin. Mukhang may itinatago si Evelyn. Pinilit pa ni Clarita ang usapan, ngunit mabilis na binago ni Evelyn ang paksa at agad itong pinutol. Naiwan si Clarita na naguguluhan at nagdududa. Unang beses na kinukwestiyon ang pagtitiwala sa babaeng nagpalaki sa kanya. Sa kabilang banda,
Hindi maalis ni Tom sa kanyang isipan ang nakita. Hindi lang basta relikya ang kuwintas. Ito ay isang mahalagang koneksyon sa kanyang nawawalang anak na si Aida. Pinamunuan ng lumalaking hinala na maaaring apo niya si Clarita. Inatasan ni Tom si Carlos, isang kilalang pribadong detektib na siya sa atin ang pinagmulan ng kwintas at ang mga kalagayan ng pag-ampon kay Clarita. Sinimulan ni Carlos ang pag-imbestiga sa nakaraan ni Evelyn at agad niyang natuklasan ang mga irregularidad sa pag-ampon kay Clarita. Mukhang pribado itong isinagawa na may kaunting opisyal na dokumento na nagpapahiwatig ng posibleng mga lihim. Sinabi ng kanyang bihasang instinto na madalas itong nagpapahiwatig ng mas malalim na katagong mga katotohanan. Sabay dito, sinuri ni Carlos ang mga relasyon ni Evelyn, partikular na kay Arturo, ang kanyang dating kasintahan na kilala sa kanyang pabago-bagong ugali at kaduda-dudang mga kaugnayan. Kamakailan, nagtangka si Arturo na muling makipag-ugnayan kay Evelyn na nagpapahiwatig ng hindi pa nalulutas na mga isyu sa pagitan nila. Ito ay nagtaas ng karagdagang mga pulang bandila para kay Carlos na nagmumungkahi ng mas malalim ngunit hindi pa malinaw na koneksyon. Habang naghahanap ng linaw si Clarita, lalong naging kakaiba ang pag-uugali ni Evelyn. Iniwasan niya ang pakikipag-eye contact, umiwas sa pakikisalamuha at tila kinain ng nakababahalang mga iniisip. Dahil sa lumalaking kaguluhan, nagpasya si Clarita na muling harapin si Evelyn, ngunit lalo pang umiwas si Evelyn sa ilalim ng presyon. Isang gabi, narinig ni Clarita si Evelyn na may kausap sa telepono na may tensyon sa pamamagitan ng siwang ng pinto. Arturo, hindi na natin ito kayang itago pa. Masyado na silang malapit. Pinangako mong ito ay mananatiling lihim. Bulong ni Evelyn ng may pagmamadali, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Umatras si Clarita mula sa narinig na usapan. Mabilis na nagtakbo ang kanyang isip. Sino itong si Arturo at bakit siya mahigpit na naiugnay sa nakaraan ni Evelyn? Ang mahiwagang pagbanggit sa panganib at ilibing na kanyang narinig mula sa nanginginig na boses ni Evelyn ay nagpapahiwatig ng malalim na mga sekreto na nayanig ang pundasyon ng dating normal na buhay ni Clarita. Sa mga sumunod na araw, lumalim ang hidwaan sa pagitan ni Clarita at Evelyn. Nadama ni Clarita ang lumalaking paglayo mula sa babaeng nag-aruga sa kanya habang si Evelyn ay lalong nagiging paranoid at malayo ang loob. Ang patuloy na pagbanggit kay Arturo sa mga anino ng buhay ni Evelyn ay lalo pang nagpalakas sa mga hinala ni Clarita. Sabay nito, matagumpay na nakilala ni Carlos si Arturo at nalaman na sinisiyasat niya ang mga nakaraang relasyon ni Evelyn, sinusubukang buuin ang mga pangyayari mula 21 taon na ang nakakaraan. Ang koneksyon sa pagitan ni Evelyn at Arturo na dati ay romantiko, ngayon ay lumitaw na naiugnay sa mga bagay na mas seryoso at posibleng iligal. Habang ibinahagi ni Carlos ang kanyang mga natuklasan, lalo pang lumalim ang mga takot ni Tom, iniisip ang isang sitwasyon na mas malubha pa sa simpleng pagkawala. Ang ugnayan ni Evelyn kay Arturo, isang lalaking kilala sa kanyang hindi matatag na nakaraan at kaduda-dudang mga koneksyon, ay nagpatibay sa paniniwala niyang si Clarita nga ang kanyang apo at na si Aida ay nakaranas ng kapalaran na mas malupit pa sa pagkawala. Sa gitna ng mga revelasyong ito, nagkapal ang hangin ng tensyon at nadama ni Clarita na malapit na ang katotohanan ngunit mailap. Pinaghahandaan niya ang mga mahihirap na paghaharap na darating. Walang kamalay-malay kung paano lubos na maapektuhan ang kanyang buhay at ng mga taong konektado sa kanya. Habang lalo pang sinisiyasat ni Carlos, nagsimulang gumuho ang fakad ni Evelyn bilang isang mapag-alagang ina.
na nagpapakita ng isang nakaraan na puno ng inggit, selos at mga padalus-dalos na desisyon na may malubhang kahihinatnan para sa lahat ng kasangkot. Ang investigasyon ni Carlos ay nagbunyag din ng komplikadong dinamika sa pagitan nina Evelyn, Aida at Arturo na minarkahan ng malalim na mga away at lumang sama ng loob. Bagamat magkaibigan sa pagkabata sina Evelyn at Aida, sila ay nasa tahimik na kompetisyon. Si Aida, na karismatiko at maganda, ay madalas na lumalamang kay Evelyn na nakaramdam ng pagkabaliwala. Ang pagdating ni Gregorio at ng kanyang kambal na si Arturo ay nagdagdag ng komplikasyon sa kanilang mga pakikipag-ugnayan. Si Gregorio, mabait at matatag, ay malinaw na kaiba sa impulsibong si Arturo. Habang si Evelyn ay may relasyon kay Arturo, malinaw na si Arturo ay may mas malakas na damdamin para kay Aida. Ang atraksyon ni Arturo kay Aida ay nagpasiklab ng matinding selos kay Evelyn na nakaramdam ng pagtataksil. Ang sumunod na relasyon sa pagitan ni Aida at Gregorio ay lalo pang nagpalala nito dahil tiningnan ni Arturo ang kanyang kapatid bilang isang karibal. Ang pagbabagong punto ay dumating nang ipahayag ni Aida ang kanyang pagbubuntis sa anak ni Gregorio, isang masayang sandali na biglaang naputol ng biglaang pagkamatay ni Gregorio sa isang aksidente sa kotse. Nalungkot si Aida at sa kanyang pinakamahina na sandali, gumawa sina Evelyn at Arturo ng desisyon na may hindi maibabalik na kahihinatnan. Nagbago ang takbo ng kanilang mga buhay magpakailanman. Nadama ni Evelyn, pinilit ng pinaghalong protektibong instincts at malalim na inggit na kumbinsihin si Arturo na ang tanging paraan para iligtas ang sanggol ay alisin ito kay Aida, na sa tingin niya ay hindi angkop sa kanyang kalagayang puno ng pighati. Si Arturo, na dinadala rin ang bigat ng pagkamatay ng kanyang kapatid at hinihimok ng selos, ay pumayag sa plano ni Evelyn. Sa isang maunos na gabi, dinukot nila si Aida, ikinulong sa isang liblib na lugar kung saan siya'y pinigilang makalaya. Sa kanyang pagtatanong kasama si Carlos, ibinunyag ni Evelyn sa isang bihirang pagpapakita ng kahinaan na ang pagdukot ay hindi nilayon para makasakit kay Aida ng pisikal. Ipinilit ni Evelyn na ang kanyang intensyon ay protektahan lamang ang sanggol. Kumbinsido na si Aida na nagdadalamhati ay hindi kakayanin ang pagiging ina. Gayunpaman, ang hirap ng pagdukot at patuloy na manipulasyon ni Evelyn at Arturo ay nagdulot ng pagkasira ng mental na kalusugan ni Aida. Ang walang tigil na presyon at dominasyon sa kanyang buhay ay humantong sa kanyang pagbagsak na nagtulak sa kanya upang mamuhay sa pag-iisa at pagkalimot sa mga lansangan. Hindi ko intensyon na mawala siya ng ganun, umamin si Evelyn kay Carlos. Ang mga luha ay bumabagsak habang ikinukwento niya ang kanyang mga ginawa. Ang lahat ng aking ginawa ay upang protektahan si Clarita. Hindi lang matatag si Aida. Gusto kong siguraduhin na ipapanganak ang sanggol sa isang magandang kapaligiran. Naniniwala ako na ang ginagawa ko ay para sa pinakamabuting interes ng lahat. Gayunpaman, kinilala ni Carlos ang kahinaan ng lohika ni Evelyn laban sa backdrop ng kanilang malubhang mga aksyon. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pagprotekta at kontrol ay malinaw na nalabag. Ang mga desisyon ni Evelyn ay hindi lamang nagpakita ng desperasyon ng isang nag-aalala na individual, kundi pati na rin ang manipulatibong intensyon ng isang taong pinangungunahan ng matagal ng poot at kontrolado ang ugali patungkol sa buhay ni Aida at Clarita. Hinarap sa mga pag-amin ni Evelyn, nakita ni Clarita ang kanyang sarili na nalibutan ng kaguluhan. Ang revelasyon na ang babaeng nagpalaki sa kanya ay aktwal na nagplano ng isang kakilakilabot na balak na nag-alis kay Aida ng kanyang kalayaan ay lubos na nagulat sa kanya.
Ang pag-unawa na sina Evelyn at Arturo, ang kambal na kapatid ng kanyang biolohikal na ama, ay magkaugnay sa gayong mapanlinlang na balak ay nag-iwan kay Clarita na nakikipagbuno sa kanyang pagkakakilanlan at sa kanyang nararamdaman sa babaeng itinuring niyang ina. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, si Evelyn ay nakakulong sa bahay. Pinagbabawalan sa tahanan na minsang sumimbolo ng kaligtasan para kay Clarita, ngunit ngayon ay nagsisilbing bilangguan para kay Evelyn. Nakulong sa ilalim ng masusing bantay, hindi na siya makalahok kahit sa pinakasimpleng pang-araw-araw na gawain. Ang tahanan na minsang simbolo ng pagkakaisa ng pamilya, ngayon ay patuloy na paalala ng kanyang mapaminsalang mga pagpili at ng mga buhay na kanyang naapektuhan. Sinubukan ni Evelyn na ayusin ang hidwaan kay Clarita. Lumapit siya na may pakiusap para sa kapatawaran. Clarita, ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Maaaring mukhang mali ngayon, ngunit ang layunin ko ay tiyakin na magkaroon ka ng kasiyasyang buhay, malaya sa kahirapan. Hindi na sa kalagayan si Aida na magbigay sa iyo ng kalinga tulad ng nagawa ko. Pakiusap, subukan mong unawain. Wasak ang damdamin ni Clarita sa mga revelasyon. Hindi niya makita ang mga gawa ni Evelyn bilang mga pagpapahayag ng pagmamahal. Para sa kanya, ito ay lahat manifestasyon ng malalim na pagkamakasarili at isang compulsive na pagnanais na mangibabaw na nagdidikta kung paano dapat umunlad ang kanyang buhay kasama ang kanyang biolohikal na ina. Binura mo ang kanyang buhay, inay, sigaw ni Clarita. Walang tigil ang kanyang mga luha. Hindi mo masasabing ito ay nagawa dahil sa pagmamahal. Hindi iyon pagmamahal, purong pagkamakasarili ito. Gumawa ka ng mga desisyon para sa ating lahat at tingnan mo ang pinsala na idinulot nito. Ang kapaligiran sa tahanan ay puno ng tensyon habang nakikipagbuno si Clarita sa kanyang matagal ng debosyon kay Evelyn laban sa nakakagulat na mga katotohanan na kanyang natuklasan. Sa gitna ng sapilitang pagkakulong ni Evelyn sa sarili niyang tahanan, nakipagbuno si Clarita sa umiikot na emosyon ng galit, lungkot at isang pagtataksil na tila walang hangganan. Habang patuloy si Carlos sa kanyang investigasyon, hinuhukay ng mas malalim ang mga pangyayari sa paligid ng kalagayan ni Aida. Naramdaman ni Evelyn ang mga pader ng kanyang pagkakulong na lumalapit. Sinasakal ng bigat ng kanyang mga nakaraang pagpili. Samantala, tinipon ni Clarita ang lakas ng loob na buuin ang kanyang pagkakakilanlan mula sa mga guho ng isang nakaraan na nasira ng dalamhati at pagkukunwari. Ang anino ng nakaraang mga araw ay mahaba sa kanilang lahat, ngunit ang pag-asang makamit ang hustisya ay nagbigay ng manipis na pag-asa. Itinulak si Clarita pasulong. Kinilala niya ang mahirap na landas na nasa unahan, ngunit alam niyang hindi na siya maaaring manatili sa mga anino ng mga kasinungalingan ni Evelyn. Tanging sa pamamagitan ng pagharap sa masakit na katotohanan, maaari silang lahat umasang makahanap ng kalayaan. Habang inuunawa ni Clarita ang nakakapangilabot na detalye ng paghihirap ng kanyang biolohikal na ina, siya ay sinakop ng malalim na kalungkutan at isang galit na bago sa kanya. Napagtanto niya na ang kanyang mismong pag-iral ay nakaugnay sa trahedyang pagkawasak ng buhay ni Aida. Ang babaeng kilala niya bilang kanyang ina, ang nag-alaga sa kanya mula pagkabata, ay siya ring responsable sa matinding paghihirap ng kanyang biolohikal na ina. Ngayon, si Evelyn na nakakulong sa kanyang bahay sa ilalim ng isang uri ng house arrest, ay dala ang bigat ng kanyang konsensya at ang mapagbantay na mata ng pagpapatupad ng batas habang umuusad ang investigasyon. Ang tahanan na minsang simbolo ng kaligtasan at kaginhawaan para kina Evelyn at Clarita ay naging isang malinaw na simbolo ng pagkakakulong, salamin ng emosyonal na pagkabihag na ipinataw niya kay Aida sa loob ng maraming taon.
ang mga kahihinatnan ay lumampas pa sa mga legal na parusa. Naharap si Evelyn sa pinakamabigat na parusang maisip, ang pagkawala ng tiwala at pagmamahal ni Clarita. Naguguluhan si Clarita, nakikipagbuno sa natitirang pagmamahal para sa babaeng nagpalaki sa kanya at sa malupit na katotohanan na ang kanyang pagpapalaki ay nakabatay sa panlilinlang at kalupitan. Samantala, si Aida ay nanatiling isang anino sa lipunan. Ang kanyang buhay ay naghihingalo sa mga gilid habang nagsusumikap si Clarita na bumuo ng bagong pagkakakilanlan mula sa mga guho ng kanyang wasak na nakaraan. Ang mga revelasyon ng pagdukot at ang sumunod na pagdurusa ni Aida ay naghubad sa malalim na mga sugat na iniwan ng mga aksyon ni Evelyn at Arturo. Kinilala ni Clarita ang nakakatakot na hamon sa hinaharap, ngunit alam niya na kailangan niyang harapin ang mga masakit na katotohanan ito upang makausad. Sa paglipas ng mga taon, patuloy na kumapit si Tom sa pag-asa, walang sawang naghahanap para sa kanyang nawawalang anak na si Aida, sa kabila ng kumukupas na pag-asang makita siya. Ang kanyang determinasyon ay sa wakas ay nagbunga ng si Carlos, sumunod sa isang tip, ay nakakilala sa isang babae na namumuhay sa mahirap na kalagayan sa mga lansangan ng kalapit na lungsod. Bagaman malaki ang pinagbago ng kanyang anyo sa paglipas ng panahon, agad na nakilala ni Tom ang kanyang anak. Nang makarating siya rito, hinarap ni Tom ang malupit na realidad ng kasalukuyang kalagayan ni Aida. Magulo, kulang sa nutrisyon, at tila isang anino lamang ng masiglang babae na kanyang naaalala. Ang tanawin sa kanya na nagmukhang mahina at sirang-sira, nakaupo sa gitna ng kanyang kaunting ari-arian ay nagpahigpit ng kanyang puso sa pighati. Ang dating ekspresibong mga mata nito ay tila walang laman ngayon, isang malinaw na patotoo sa mga taon ng kapabayaan at kahirapan. Marahang lumapit si Tom, lumuhod, habang tumutulo ang luha nang inabot niya ito. Aida, anak ko, ako ito, ang iyong ama. Nauutal ang kanyang boses, bigat na bigat sa pighati ng 20 taon ng paghihiwalay at pananabik. Ang tugon ni Aida ay isa sa pagkalito at disorientasyon. Hindi nakikilala ang lalaki sa kanyang harapan, nawawala sa kalaliman ng kanyang sariling mental na pagkakabuhol. Nang mapagtanto ang malalim na epekto ng kanyang naranasan, niyakap ni Tom si Aida, isang tahimik na panata ang nabuo sa kanyang puso. Hindi na niya ito iiwan muli, nakatuon sa paghilom ng mga sugat ng nakaraan at pagpapanumbalik ng ugnayan na malupit na naputol. Sa specialized na klinika para sa mental trauma, agad na sinimulan ng medical team ang isang masinsinang plano sa paggamot para kay Aida. Lubos na alam ang mga komplikasyon ng kanyang kondisyon. Na-diagnose siya ng malubhang post-traumatic stress disorder kasama ng iba pang mga issue sa kalusugang pangkaisipan na nagmula sa kanyang mahabang panahon ng pagdukot, pag-abuso at kasunod na buhay sa pag-iisa. Ang mga unang araw ni Aida sa klinika ay minarkahan ng malaking kaguluhan. Nakaranas siya ng madalas na mga guni-guni at hallucinations, madalas na hindi makilala ang kanyang kapaligiran o ang mga taong nag-aalaga sa kanya. Sa kabila ng mga hamong ito, si Tom ay isang palagiang presensya sa kanyang tabi, hawak ang kanyang kamay araw-araw. Matibay ang paniniwala na ang kanyang presensya ay sa paanuman makakaabot at makapagbibigay ginhawa sa kanyang anak. Habang lumilipas ang mga linggo at nagpapatuloy ang dedikadong pag-aalaga ng staff ng klinika, nagsimulang magpakita ng pagbuti si Aida. Nagkaroon ng mga maikling sandali ng kaliwanagan, mga panandali ang alaala na nagsisimulang tumagos sa ulap ng kanyang nabagabag na isipan, nagbibigay ng mga sulyap sa kanyang buhay bago ang trahedya. Isang mahalagang araw, isang malinaw na pagbabago ang lumitaw sa pag-uugali ni Aida. Habang nakaupo siya sa kanyang silid sa klinika,
Bigla niyang tiningnan si Tom na may bagong pagkilala. Mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay, ang kanyang sarili ay kumakapit sa dahan-dahang bumabalik na mga alaala ng kanyang nakaraan. "Dad, Gregorio, nasaan si Gregorio?" Tanong niya nang may nanginginig na boses. Ang kanyang isipan ay umiikot habang ang mga piraso ng alaala ng kanyang nawalang pag-ibig ay lumutang. Nang may bigat na puso, ikinuwento ni Tom ang trahedyang kwento ng aksidente ni Gregorio. Ito ay isang nakakasakit ng pusong sandali, muling nagpaningas ng malalim na pighati na nadama ni Aida para sa kanyang nawalang kapareha. Tumulo ang mga luha sa kanyang mukha habang inaalala niya si Gregorio, iniisip ang kanilang pag-ibig, ang kanilang mga plano sa hinaharap, at ang pagbubuntis na minsang sumagisag sa pag-asa sa gitna ng mga kawalan ng katiyakan sa kanilang buhay. Sa paglipas ng panahon, nagsimula ring maalala ni Aida ang mga mukha ni na Evelyn at Arturo, bagaman nadungisan ng sakit at takot na itinanim nila sa kanya. Ang mga alaala ng manipulasyon at panlilinlang na isinagawa ni Evelyn ay nagsimulang bumuo ng mas malinaw na larawan. Tinutulungan si Aida na buuin ang malungkot na realidad ng kanyang nakaraang pagkakabihag. Ang landas sa paggaling ay nakakatakot at puno ng mga hadlang. Ngunit unti-unting nagtitipon si Aida ng lakas upang harapin ang kanyang nakakatakot na nakaraan. Sa walang pag-aalinlangang suporta ni Tom, nakaramdam siya ng kapangyarihan na gumawa ng maliliit na hakbang araw-araw patungo sa muling pag-angkin ng kanyang buhay. Ang bawat sandali ng pag-unawa at paghilom ay tumutulong na mapagaan ang mga peklat na iniwan ng kanyang mga traumatic na karanasan. Para kay Tom, ang muling pagkikita nila ni Aida ay walang maikling himala, isang pagkakataon na ayusin ang naputol na mga sinulid ng kanilang ama-anak na ugnayan. Nakatuon sa pagsuporta sa kanya sa buong kanyang paggaling, naghahanda siya para sa isang mahaba at mahirap na paglalakbay sa hinaharap. Sa kabila ng sakit ng pagkakita sa pagdurusa ng kanyang anak, ang kanyang pagmamahal bilang ama ay isang tanglaw ng pag-asa. Nagtutulak sa kanya na suportahan siya ng matatag habang pinagtatrabahuhan niya ang muling pagbuo ng kanyang buhay at dignidad. Ang paglalakbay ni Aida ay malayo pa sa katapusan, ngunit hindi na siya nag-iisa. Habang binubuo niya ang kanyang mga nawalang alaala, sinimulan niyang magplano para sa isang emosyonal na muling pagkikita kay Clarita, ang anak na hindi niya nalaman na nawala, ngunit ngayoy malapit na niyang makasama. Ang masusing investigasyon ni Carlos ay umabot na sa kritikal na puntong ito. Matapos ang ilang buwang pangangalap ng hindi mapapasubali ang ebidensya, hindi na nagawang magpatuloy ni na Evelyn at Arturo sa pagtanggi sa kanilang ginampanan, sa pagdukot kay Aida at sa pagkawala ni Clarita. Sa bigat ng mga ebidensya at matibay na patunay na nalikom ni Carlos, kapwa sila ipinatawag ng mga awtoridad para imbestigahan. Dumating si Evelyn sa himpilan ng pulisya na pagod at halatang bumagsak ang kalusugan matapos mapailalim sa pagbabantay sa kanyang bahay. Si Arturo naman ay naaresto rin sa parehong araw habang nagtatago sa isang liblib na sakahan, natuntun ng mga awtoridad sa tulong ng mga impormasyong natuklasan ni Carlos tungkol sa kanyang pagtatangkang makipag-ugnayan kay Evelyn. Nang dalhin na ang dalawang suspek, nagsimula ang huling masinsinang pagtatanong. Habang nag-umpisa ang interogasyon, gumuho si Evelyn sa ilalim ng matinding presyon. Nakaupo siya sa harap ng mga investigador habang sina Tom at Clarita ay nanonood sa likod ng one-way mirror. Hindi nagtagal, bumigay si Evelyn at tinami ng kanyang pagkakasangkot. Napuno ng tensyon ang silid ng interogasyon habang umiiyak si Evelyn. Ang kanyang mukha ay basa sa luha at inamin niya na dinukot nila ni Arturo si Aida at ikinulong ito ng higit sa 1 taon.
Sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang ginawa sa pagitan ng mga hikbi. Ginawa ko ito para protektahan si Clarita, sambit niya habang nababasag ang boses. Napakahina ni Aida, litong-lito. Naisip kong hindi siya karapat-dapat mag-alaga ng bata. Gusto ko lang magkaroon ng maayos na buhay si Clarita. Ngunit ang kanyang paliwanag ay tila hungkag na nag-etyo lamang sa 4 na sulok ng silid. Sa likod ng salamin, napapigil ni Tom ang kanyang galit, ngunit halatang sumabog ito sa kanyang muka, habang si Clarita naman ay nanatiling tahimik. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagkagulat at matinding sakit. Ang pagpapakita ni Evelyn sa kanyang mga ginawa bilang gawa ng pagmamahal at proteksyon ay hindi tinanggap at kinondena ng lahat ng nakarinig. Hindi napigilan ni Tom ang sarili. Pumasok siya sa silid ng interogasyon kasama si Clarita, dala ng matinding emosyon. Hinarap niya si Evelyn ng direkta. Ang kanyang boses ay puno ng pinipigil na galit. Ito ba ang tawag mo sa proteksyon? Galit niyang tanong. Sinira mo ang buhay namin, Evelyn. Ninakaw mo si Aida sa akin. Kinuha mo si Clarita sa kanyang tunay na ina. Hindi ito pagmamahal, ito'y dalisay na pagkamakasarili. Ang iyong kagustuhang mangibabaw ang sumira sa lahat. At ngayon, nararanasan natin ang bunga ng iyong mga manipulasyon. Si Evelyn, umiiyak at hindi makapagsalita, ay ramdam ang bigat ng mga salita ni Tom. Naisip niyang walang katuwiran ang maaaring magpaliwanag o magligtas sa kanya mula sa kanyang nakaraan. Samantala, si Arturo na nasa hiwalay na silid ng interogasyon ay una munang nagmatigas. Ngunit habang nahaharap siya sa ebidensya at walang tigil na pagtatanong, nagsimula rin siyang magsalaysay ng kanyang bersyon ng kwento. Isang kwentong punong-puno ng sama ng loob at pagsisisi. Mariing inihayag ni Arturo ang kanyang pagmamahal kay Aida. Ang kanyang boses ay puno ng galit at hinanakit. Palagi akong isinantabi, pinalitan ng sarili kong kapatid. Pagkamatay ni Gregorio, inakala kong magkakaroon ako ng pagkakataon, ngunit hindi man lang ako pinansin ni Aida. Lagi na lang siya kay Gregorio at sa anak na iyon, reklamo niya. Inamin ni Arturo na ang kanyang pagkakasangkot sa pagdukot ay nagugat sa matinding selos kay Aida at galit kina Gregorio at Tom. Para kay Arturo, ang pagkulong kay Aida ay isang paraan ng paghihiganti para sa hindi pagsukli sa kanyang nararamdaman at pagpapahirap kay Tom na kanyang sinisisi sa lahat ng kanyang kabiguan. Patuloy ang kanyang pagbuhos ng damdamin. Gusto ko lang napansinin ako ni Aida na umasa siya sa akin. Ang kanyang boses ay nagkabasag-basag dahil sa matinding emosyon. Ngunit hindi ito kailanman naging sapat. Hindi kailanman ang kanyang mga pag-amin ay naglantad ng kanyang masalimuot na damdamin at malalim na sugat. Habang nagsasalita, naging malinaw na ang kanyang mga salaysay ay hindi makakapagpawalang sala sa kanya. Bagkus, ipinakita nito ang bigat ng kanyang mga nagawang kasalanan at ang laki ng sakit na naidulot niya. Matapos ang mga pag-amin, agad na inaresto ng mga autoridad sina Evelyn at Arturo. Kinasuhan sila ng kidnapping, pisikal at psikolohikal na pang-aabuso at iba pang kaugnay na krimen sa pagdukot kay Aida at ilegal na pag-aampon kay Clarita. Ang eksena ng pag-aresto ay punong-puno ng emosyon. Si Evelyn na ngayon ay nakaposas ay yumuko ang ulo, halatang tuluyang sumuko. Si Arturo, gayunpaman, ay nagpapakita pa rin ng pagkadismaya at galit habang inilalabas ng mga opisyal. Para kay Clarita, ang masaksihan ang pag-aresto kay Evelyn ay napakasakit. Ang babaeng nagpalaki sa kanya, na kanyang minahal at pinagkatiwalaan, ay nalantad bilang isang kriminal na nagtanggal sa kanya ng tunay niyang ina at ninakaw ang kanyang kabataan. Natagpuan ni Clarita ang sarili na naguguluhan sa pagitan ng pagmamahal sa natatanging ina na nakilala niya
at pagkasuklam sa mga ginawa nito. Habang inilalabas si Evelyn, mahina siyang bumigkas ng paumanhin. "Clarita, patawarin mo ako." Ang kanyang mga salita ay halos hindi marinig sa ingay ng himpilan ng pulisya. Si Clarita, na tumutulo ang luha, ay nanatiling tahimik. Alam niyang ang pagpapatawad, kung mangyayari man, ay hindi magiging madali. Ang revelasyon ng kanyang tunay na pinagmulan ay nag-iwan ng malalim na sugat na nangangailangan ng mahabang panahon upang maghilom. Habang humaharap sina Evelyn at Arturo sa kanilang mga pananagutan sa korte, pinag-iisipan ni Clarita ang kanyang hinaharap. Nasa liwanag na ang katotohanan, ngunit ang mga sugat na iniwan nito ay malalim at lahat ng sangkot ay apektado. Ang landas pasulong ay kanya nang pipiliin kung magpapatawad ba siya kay Evelyn at kung paano muling babalikan ang kanyang buhay at pagkatao matapos ang ganoong kalaliman ng mga revelasyon at pagkawala. Samantala, habang patuloy na nagpapagaling si Aida sa klinika, nagsimula ng luminaw at mabuo ang kanyang mga alaala. Sa tulong ni Tom at ng mga medikal na eksperto, bawat hakbang na kanyang nagagawa ay nagdadala ng pag-asa. Habang lalong nagiging mulat, sinimulan ni Aida na balikan ang kanyang buhay bago ang pagdukot, unti-unting natutuklasan ng mga lihim na tuluyang magbabago sa pananaw ni Clarita tungkol sa kanyang sariling kasaysayan. Sa isang tahimik na hapon sa klinika, hiniling ni Aida ang isang pribadong pag-uusap kasama si Clarita. Magkasama silang naupo sa isang maliit na hardin at ang sinag ng araw ay banayad na tumama sa mukha ni Aida habang mahigpit niyang hinawakan ang mga kamay ni Clarita. Puno ng emosyon ang kanyang mga mata habang nagsimula siyang magsalita tungkol kay Gregorio, ang ama ni Clarita, sa isang malumanay ngunit malungkot na tinig. "Clarita, ang iyong ama ay si Gregorio, ang kakambal ni Arturo," pagbubunyag ni Aida. "Isa siyang mabait, mahinahon at mapagmahal na tao. Nang malaman naming magkakaroon kami ng anak, iyon na ang pinakamasayang sandali sa aming buhay. Ngunit bigla siyang nawala." Inilahad ni Aida kung paano ang maagang pagpanaw ni Gregorio dahil sa isang trahedya ay sumabay sa balita ng pagbubuntis niya. Ang pagkamatay ni Gregorio ay lubos na bumagsak sa kanya, isang kahinaan na sinamantala ni na Arturo at Evelyn upang maisakatuparan ang kanilang kasuklam-suklam na plano. Ang pagkawala ni Gregorio ang nag-iwan sa akin sa kawalan, patuloy ni Aida na tumutulo ang luha. "Napakawasak ko noon at doon na nila ako sinamantala. Ginamit nila ang aking pagdadalamhati at masyado akong mahina upang lumaban." Tahimik na inabsorb ni Clarita ang bawat salita. Ang bigat ng bagong kaalaman ay bumagsak sa kanyang balikat. Ang revelasyon tungkol sa pagkatao ng kanyang ama at ang mapanlinlang na mga pangyayari sa likod ng pagkidnap sa kanyang ina ay nagbigay sa kanya ng magkahalong lungkot at galit. Nangulila siya sa amang hindi niya nakilala at nagbigay ng matinding pakikiramay sa sinapit ng kanyang ina. "Pasensya na, Mama," pahayag ni Clarita habang mas mahigpit na hinawakan ang mga kamay ni Aida. "Pasensya na sa lahat ng sakit na pinagdaanan mo at sa lahat ng nawala sa ating dalawa." Nagbigay si Aida ng isang banayad at taos-pusong ngiti. Sa kabila ng lahat ng hirap, ang makasama ang kanyang anak ay nagbigay sa kanya ng lakas. Si Tom, na nagmamasid mula sa di kalayuan, ay sumama sa kanila at nagsalita ng puno ng resolusyon at damdamin. "Hindi na tayo magkakahiwalay pa. Harapin natin ang lahat ng magkasama bilang isang pamilya. Pangako ko yan sa inyo." Nagyakap ang tatlo, si Clarita, Aida at Tom, puspos ng pagmamahal at pangako ng mas maliwanag na hinaharap. Sa sandaling iyon, natutunan ni Clarita na tanggapin ang masalimuot na kasaysayan ng kanyang pamilya. Bagamat ang nakaraan ay puno ng sakit, ang paglantad sa katotohanan ay nagbukas ng daan patungo sa paghilom
at pagtubos. Patuloy nilang inalala si Gregorio, ngunit ang pagtanggap at suporta sa isa't isa ang naging susi upang magpatuloy. Magkasamang kinilala ng mag-ina na sa kabila ng mga peklat, maaari pa rin nilang makamtan ang kaligayahan at kapayapaan na kanilang matagal nang inaasam. Habang lumilipas ang mga araw, ang paggaling ni Aida sa klinika ay naging tuloy-tuloy. Sa walang sawang suporta ng pangkat medikal at ang laging presensya ni Tom at Clarita, muling bumalik hindi lamang ang kanyang mga alaala, kundi pati ang kanyang lakas at determinasyon. Bagamat nananatili ang anino ng nakaraan, may liwanag na silang sinusundan patungo sa ganap na pagbangon. Sa pagbabalik ng kanyang mga alaala, mas lumalim ang koneksyon ni Aida kay Clarita. Bawat usapan, bawat sandaling pinagsasaluhan nila ay pinatibay ang ugnayan sa pagitan nila. Ugnayang minsang brutal na pinutol, ngunit hindi kailanman lubos na nawala. Si Clarita, sa pagtuklas ng mga aspeto ng kanyang sarili sa kanyang ina, ay nakadama ng isang malalim na pakiramdam ng kabuuan, isang kompletong nararamdaman na hindi niya inasahang maranasan. Si Tom naman, na maraming taon nang nagdusa sa pagkawala ni Aida, ay nakatagpo ng bagong sigla sa piling ng kanyang anak at apo. Unti-unting napapalitan ng mga simpleng kasiyahan tulad ng mga hapunan ng pamilya, paglalakad sa labas at ang tunog ng tawanan, ang matagal ng dalamhati. Ang kanyang tahanan na dating isang tahimik na santuwaryo ng masakit na alaala ay ngayoy puno ng buhay. Sa aspeto ng hustisya, sina Evelyn at Arturo ay napatawan ng kaukulang parusa para sa kanilang mga krimen laban kay Aida at sa iligal na pag-aampon kay Clarita. Sa kanyang paglilitis, sinubukan ni Evelyn na ipaliwanag ang kanyang mga kilos, ngunit ito'y mariing itinanggi ng korte na sumang-ayon sa pananaw ni Tom at Clarita na ang kanyang mga aksyon ay bunga ng kagustuhang kontrolin at hindi ng altruismo na kanyang ikinukuwento. Para kay Clarita, ang masaksihan, ang sentensya ni Evelyn ay nagdulot ng magkahalong damdamin. Ang babaeng nagpalaki sa kanya na kanyang inalagaan bilang ina ay ngayoy nahaharap sa parusa para sa kanyang mga ginawa. Ang pagtanggap na si Evelyn ay parehong tagapag-aruga at ang arkitekto ng kanyang pinakamalalim na sugat ay isang mahirap ngunit mahalagang hakbang para sa kanya upang magpatuloy. Sa pagkawala ni Evelyn at Arturo sa kanilang pang-araw-araw na buhay, buong pusong inilaan ni Clarita ang kanyang sarili sa pagpapalalim ng kanyang ugnayan kay Aida. Ang kanilang mga pag-uusap ay sumaklaw sa nakaraan, mga alaala ni Gregorio at ang mga pangarap ni Aida para sa buhay ni Clarita. Dahil dito, nakita ni Clarita si Aida hindi lamang bilang isang malayong figura, kundi bilang isang tunay na ina. May mga kahinaan, takot at isang walang hanggang pagmamahal. Ang mga pag-uusap na ito ang naging pundasyon ng kanilang emosyonal na paghilom. Si Clarita ay humugot ng lakas mula sa katatagan ni Aida, ang kakayahang magtiis ng mga tao ng pagdurusa. Samantala, nakita naman ni Aida kay Clarita ang patunay na ang kanyang mga pinagdaanan ay may saysay. Sa isang makabagbag damdaming sandali, piniling ibalik ni Clarita kay Aida ang kwintas na naging daan sa kanilang muling pagkikita. Inabot niya ito sa kanyang ina. Ang kwintas na ibinigay ni Tom kay Aida noong kanyang ika-18 kaarawan, puno ng pagmamahal at pag-asa. "Ma'am, sa tingin ko dapat ito ay nasa iyo," sabi ni Clarita habang iniaabot ang kwintas. Napuno ng emosyon si Aida nang matanggap ang kwintas. Habang hawak ito, nanginginig ang kanyang mga daliri at tumutulo ang kanyang luha. Ang kwintas na ito, simbolo ng kanyang koneksyon kay Tom, ay nagkaroon ng mahalagang papel sa muling pagsasama-sama ng kanilang pamilya. Isinuot niya ito
Naramdaman ang bigat ng kasaysayan nito at ang ginhawa ng pagkakaisa ng kanilang pamilya. Ang kwintas na ito ay laging sumisimbolo ng pagmamahal ng aking ama para sa akin. Ngayon, ito'y sumisimbolo ng ating muling pagkakabuklod kung paanong sa kabila ng lahat, nahanap natin ang isa't isa, taos-pusong sinabi ni Aida. Salamat, Clarita. Hindi mo lamang ibinalik ang kwintas na ito, ibinalik mo rin ang pag-asang akala ko'y nawala na. Si Tom na nadala ng tagpong ito ay sumama sa kanila at muling ipinahayag ang kanyang pangako ng puno ng damdamin. Hindi na tayo magkakahiwalay pa kailanman. Harapin natin ang lahat ng ito ng magkasama bilang isang pamilya. Pangako ko ito sa inyo. Habang sila'y nakatayo sa hardin na naliliguan ng ginintuang sinag ng papalubog na araw, magkahawak kamay sina Clarita, Aida at Tom sa isang taos-pusong yakap. Ito'y sumisimbolo ng kanilang pagkakaisa sa kabila ng pinagsasaluhang sakit at pag-asa para sa mas maliwanag na kinabukasan. Sa kalmadong sandaling iyon, unti-unting natutunan ni Clarita na tanggapin ang masalimuot na kasaysayan ng kanilang pamilya. Bagamat puno ng hirap ang nakaraan, ang paglantad ng katotohanan ay nagbukas ng pinto para sa paghilom at pagkakataong buuin muli ang kanilang buhay ng magkasama. Ang kwento ni na Clarita, Aida at Tom ay nasusulat sa diwa ng panibagong simula. Ang mga peklat ng kanilang nakaraan ay hindi kailanman tuluyang maglalaho, ngunit mananatili bilang makapangyarihang paalala ng mga balakid na kanilang nalampasan. Ngayon, sila'y magkasama bilang isang pamilya, hindi dahil sa huwad na larawan ng pagiging perpekto, kundi dahil sa isang malalim na pagtanggap at pagmamahal. Habang lumalabo ang liwanag ng araw at nagbigay ng mainit na liwanag sa hardin, naghanda ang tatlo upang harapin ang hinaharap bilang iisa. Walang duda na may mga hamon pa ring darating, ngunit sila'y pinalakas ng isang panibagong pag-asa, isang matibay na pundasyon para buuin muli ang kanilang mga buhay. Sa isang tahimik na pangako na hindi na muling hahayaang may anumang bagay na makapaghiwalay sa kanila, sila'y sabay na humakbang, iniwan ng mabigat na anino ng nakaraan at nagtungo sa isang bukas na puno ng walang katapusang posibilidad. Salamat sa pagsubaybay sa kwento ng araw na ito. Kung ito'y nagbigay inspirasyon sa inyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para manatiling updated sa iba pang mga kwento na tulad nito. Pindutin ang like at mag-iwan ng komento upang ibahagi ang inyong saloobin tungkol sa kwentong ito. Hanggang sa susunod na video,